Here, we're able to make it in the year 2012. Salamat sa Diyos at nakapasok tayo ng 2012. Ang hindi lang natin alam kung yung katabi ninyo ay matatapos na ng 2012. You know, there are a lot of relatives, friends, neighbors na pinaglamayan natin. Hindi nakapasok ng 2012. Yan kayang katabi niyo. Sige, kindly hold each other's hand. Sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid. Kailan kaya kita paglalamayan? It's so morbid to talk about that. No? There are some people who cannot accept that. But, you know, when it comes to dying, and you are sure that you're going to go to heaven, what's the big deal? Diba? Kung alam mo namang pupunta ka ng langit, anong problema? But sometimes we have to stay on this planet. Why? It is just one way of showing to us the sacrificial love of God. Bakit sacrificial? Not only dying on the cross, it was His sacrificial love. Yung i-allow niya yung katabi ninyo na mabuhay pa hanggang ngayon. Malaking sakripisyo sa Diyos yan. Bakit? Marami niyang piperwisyo eh. Totoo yan, marami tayong mapiperwisyo. Marami tayong masasaktan, marami tayong gagambalain. Amen po ba? Amen. And yet, God allows us to be able to come in the year 2012. Imagine niyo, nakarating pa tayo dito sa Lent. And it's time to repent. Why? Marami na tayong mga kasalanan. I was telling before na kung gano'n nakatagal yung edad natin, gano'n rin karami ang kasalanan pinagagawa natin. Amen po ba? Amen. Kaya tingnan niyo yung katabi ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid! Ang dami mo ng pagbabayaran. Sige, palapakan natin ang Panginoon. You will notice our topic is about life or living a life of excellence. And we're going to concentrate on the opposite because sometimes it is better to explain, sometimes, it is better to explain the opposite, to explain the other side. In order for us to see the black side, we have to see the white side. Kaya nga, living a life of excellence, and yet, Cain's offer. Everybody knows about Cain. Ano siya? Firstborn or second? First. Okay. Siya yung first. Sumunod lang si Abel. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." So Cain, the name Cain means possession. Later, she gave birth to his brother, Abel. Now, Abel kept flocks and Cain worked the soil. So, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor, so Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you,
but you must master it. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. A very good story, and I hope, and let us pray, that the reading will give us a good insight of what we are and who we are. Amen. Now, there is Cain among us. Baka yung katabi ninyo. If you're going to read part of the verse, which is Genesis chapter 4, verse 12, when you walk the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. Sino rito na nag-isip minsan, tumanda na ako, hindi man lang ako buminhawa. Tatanda yata ako, walang mangyayari sa akin. Or, we have been trying our very best and yet, we still feel the failure. Ilan kaya dito ang mga nakakaramdam na siya'y si Cain? Na sinabihan siya, when you work the ground, it will no longer yield its crops for you. Ilan sa atin ang marami ng failures? Ilan sa atin ang sumubok na someday that we will be able to make it? Yung buhay natin, we were able to come to the year 2000, na sana naman maiba. Hindi yung kung ano yung isang taon, yun na naman ngayon. Hindi ba dapat medyo maiba naman? Yung dati-dati na, gigising ka sa umaga, magtitimpla ng kape. Maliligo, magbibigis, papasok, bibiyahe, tatrabaho, uuwi, bibiyahe, papapahinga, matutulog. Tapos gigising na naman sa umaga, titimpla na naman ng kape, maliligo, yun ang yun. Yung iba nga, wala nang patimpla ng kape. Yung iba, may kape, pero walang ininit. Nasaan na iba naman? But because we were imprisoned by our past, that's why we cannot move into the future. Bakit? Ano sabi nyo sa Bible? Si Cain, ang sabi sa kanya, isinumpa, yung kanyang effort, yung kanyang offer, was not accepted by the Lord. Bakit? Because most of us, tandaan natin, iba kasi ang laman ng puso. Cain's heart was indifferent. Bakit? Kasi yung binigay niya, ano lang, part or some of the products of his effort. But Abel gave the first and the best. Tayo ba pag nag-offer kay Lord, the best? O kagaya rin ni Cain. Now we have a different part. We are different from in the community and different if we are not in the community. Magkaiba, iba kasi sa community, iba ka naman sa iba. Sa trabaho, sa labas. And yet we are offering the Lord. So ibig sabihin, iba talaga yung puso natin. Kaya maraming mga tao hindi talaga nagtatagumpay. Bakit? Kasi may ibang ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya kahit anong magsusumikap, hindi nagiging fruitful. Kahit anong gawin, hindi nagtatagumpay. Lagi na lang may failures. Hindi makaangat. Why? Because there is something na ayaw ni Lord. Amen po ba? Amen. May utang ka. Ayaw mo magbayad. Hindi makasingil yung tao. Bakit? Kasi ayaw mo magbayad. Kapag hindi tayo nagbabayad, si Lord ang maniningil. At pag naningil si Lord, luluha tayo ng bato. Totoo po ba yun?
kanina, ano sabi? Sin will follow you, will crouch on you. Susundan ka niyan. Kaya nga sa lahat ng mga ginawa natin, hindi natin pwedeng hindi pagbayaran. Amen? Amen. Hindi pwede, hindi tayo makakaligtas doon. May repentance, yes. Pero dapat pagbayaran. Hindi pwedeng hindi. Amen? That's why there is a saying na, Create your decision today so that you will be able to create the future you want. Hindi pwedeng hindi maningil si Lord. Kaya nga kung may utang ka, talagang dapat gusto mo magbayad. Kung hindi ka man makabayad, talagang meron kang iniipon para may sinasadya ka magbayad. Amen po ba? At doon naman sa may mga utang o mga inutangan dito, huwag naman kayo maniningil ng halimaw. Bakit? Kasi iba yung puso nung naniningil ng halimaw eh. Amen? Ano naniningil ng inaaway nyo yung nangutang sa inyo? Inaaway mo yung kapatid mo, inaaway mo yung kapitbahay, kamag-anak, kapatid, asawa. Pag inaaway nyo yan, mawawala yan. At pag nawalan ka ng kapatid, nawalan ka ng kamag-anak, nawalan ka ng kapitbahay, pati yung inutang sa'yo, mawawala rin. Amen? Kaya kung maniningil ka, ayusin mo, parang halimaw. Ito po ba yan? Maningil ka, si ate! Ano sagot sa'yo? At least ate mo pa rin. At talandiyan pa yung utang mo. At bago tayo maningil para mga halimaw, let us open our eyes and our mind. Why? Baka naman matagal nang nagbabayad si Lord. Amen? Yung bang nabubundol ka, nasagasaan ka, buhay ka, walang balik, hindi ba nagbabayad si Lord? Yung ganda mo, na-maintain mo, hindi ba nagbabayad si Lord? High blood ka, pero hindi ka inaatake, hindi ba nagbabayad si Lord? Ang BP mo, 250 over 900, hindi ka inaatake. Hindi ba nagbabayad si Lord? That's why we have to check our heart. Si Cain, marami sa atin, Cain ang situation. Yung puso medyo iba sa ipinapakita pagdating sa pag-o-offer kay Lord. Amen? And let us check our heart. Kasi marami tayong mga temptations na haharapin. And I want to mention these 4 biggies kung tawagin. The biggies in the heart. 1, ano yung first? The fortune. Money, money, money. Money, money, money. Anything, any stuff that has a price tag. Material goods. Tangible things. Baka tayo nahuhulog sa ganyang klaseng uri ng puso. Now we rely so much on the material things. Why? We want to look good. Why? For the purpose of to impress people. Gusto natin mamahalin. Gusto natin ang tawag dyan, yung talagang ang price tag sando pala 25,000. Makatago naman yun. Are we worshiping the Lord? Are we offering the Lord? And yet, we have a heart that wants to impress people? Sinong interesado sa'yo? Amen? Yun lang naman interesado sa'yo yung magmamahal sa'yo. Na handa namang masaktan. Amen po ba? Amen. Masyado tayo nag-aamas ng wealth, nag-aamas ng mga bagay-bagay, just to impress. Yan alam niyo naman, basically, ganyan naman talaga attitude natin eh.
Kaya tayo gusto natin yung mamahalin, yung maganda, yung the best. Basically, to gratify our desire. Para magmalaki sa ibang tao. Amen? Sino rito yung nagbibihis, bumibili ng mamahalin kasi gusto lang niya? I don't think so. Every time we bring a bag, gusto natin yung daladalang bag, ang tawag yan? Signature item. No? Ang supot ay guess. Ang laman bagoong. Our tendency is really not good. Why? Just to impress people. And what develops in people? Envy. Sometimes we are being used by Satan for others to commit sin. Amen po ba? Amen. Kaya nga may mga hold-upper kasi may nagsusuto magaganda eh. Subukan mong pepe. Kukunin din yan. Kaya lang ipapasubo sa'yo. Amen? Yung pagkatabi nyo, magporma. Sige, hawakan ang kamay ng katabi. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Hindi ako interesado sa iyo. Sige, palampakan natin ang kamay. Actually pa nga eh. Every time makakita tayo ng mas mayaman kaysa sa atin, mas madali tayong mainis. Hindi dahil sa mayaman sila, kung hindi pinapakita lang nila kung gaano tayo kahirap. That's true. Next is fame. The push to be popular, to be liked, the hunger to be known, to make a name for oneself. Okay lang na habang bata pa tayo, we always try our very best to do something, to prove something for ourselves. Okay lang yan. Pero pag may edad na tayo, di ba sinabi ko, pag tayo may matanda na, dapat gumagawa na tayo ng mga bagay-bagay para tayo matandaan. Kasi matanda na tayo. Ngayon, ba't ko nasabi matanda? Tapos na yung teen. Meron pa ba ditong teen? Yan, kayo bata pa. Pag tapos nyo ng teen, tis na. Tanda na yun. Na pagdating ng tis, gumagawa na tayo ng mga bagay-bagay para tayong matandaan. Amen? And what is the purpose of getting paid? For self-glorification. We want to glorify ourselves. Iba siyempre, pag sikat ka, magaling ka, that is part of the temptation. Napasikatin ka ni Lord. Amen? Maging the best ka sa iyong opisina. Kaya pwedeng mag-trigger yan. Ang galing mo. Pag sinabi sa'yo, anong gagawin namin pag nawala ka? Tapos sagot mo, di wala. Diba? But we've always believed that nobody is indispensable. Yang katabi nyo pwedeng palitan. Amen po ba? Amen. So, another is power. What is this? Want to control and to rule over others. Take charge and get their way. To manipulate and maneuver. Amen? So, power. Our greatest power is the power to choose. That is our greatest power. The power to choose. Ingat sa may mga pwesto, may mga tungkulin because they have the capacity to manipulate people. Amen po ba? Kaya minsan pag may pwesto ka, talagang mararamdaman mo yan, kayang mag-manipulate. Kaya nakakatakot minsan yung masyado kang mataas. Kasi mararamdaman mo, mag-iisa ka.
Do you remember the eagle? Kita niyo yung eagle? Ang taas-taas lumipad. Hindi walang kasama, nag-iisa lang siya. Pero nakita niyo yung mga kulubong ibon, mga manok-manok, sama-sama sila. Parang ganito. Mga magkakahawig, sama-sama. Eh, maganda rin minsan yung wala ka rin position eh. Bakit? Kasi you will always be humble and a good follower. Amen? Amen. Sige, hawakan ng kamay ng katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sunod lang ng sunod. Sige, palampakan natin. Pleasure represents the desire to be sensually satisfied no matter what the cost. You know, I have mentioned before that according to the World Guinness Book of Record, the first highest rank that man chooses is not money, it is pleasure. Kaya nakita nyo kung meron dito mga tatay, mga asawa, pag may bisyo, bakit ang hirap-hirap pagsabihan niya? Sino nito may asawa kung sumisyon sa bisyo ng asawa niya? Mahirap talaga tayo, tanggalin mo na yan tayo pa. Kung yung kailan na yung vices, ang hirap, pinag-aawayan ng mag-asawa yan. Bakit? Bakit ang hirap tanggalin? Because they find something pleasurable in doing it. Kaya mahirap tanggalin. Kaya kahit maglagay ka ng poster na mayroong, ang tawag dyan, cancer sa lalamunan, nabubulok ang baga, bulok-bulok ang laman, anong gagawin naman lisyo? Hindi rin titingnan. Bakit? Walang pleasure dun eh. Anything that a man finds pleasurable, mahirap humiwalay. Hanggat meron kayong pleasure na nararamdaman sa pag-attend dito, hindi kayo mawawala. Amen? Yes. Kaya yung asawa na humihiwalay sa asawa, wala nang makitang pleasurable. Kung wala ka nang makitang pleasurable, find something that is beautiful. Yun na lang. Amen? Subukan yung may mainis dito sa isa. Hindi natin yan. Wala nang pleasure eh. Lalo na pag may nagsalita na yung makikita ko yan, nakakasala lang ako eh. Yan, simula na yan. And dapat you're very, very strong pagdating sa ganyan. Na hindi na makatin, hanggat na ganyan, hindi ako atin. Dapat ang sinasabi mo, hindi ako alis, patagalan kami dito. Amen? Amen. Now, when it comes to sensuality, you know, being sensually satisfied is pleasurable. We have to master it. We have to master. Kaya nga kung meron tayong mga nararamdaman, dapat kontrolado natin yan. Amen po ba? Lalo na mga lalaki. Wala namang magagawang babae. Ang babae kapag na-persuade yan, alam niyo naman ang babae, pag nararamdaman ng caring, nararamdaman ng special attention, ibang nararamdaman talaga ng babae. Nalalaglag agad. Yung puso nalalaglag. Amen? Naghihintay lang yan. Ganun lang yung babae. Pero tayo mga lalaki, nasa atin yun. Kaya tayo mga lalaki, dapat nag-iingat, lalo na sa mga may asawa. Amen po ba? Eh, sabi ko nga, sa mga may asawa, huwag naman ninyong patulan yung mga dalaga. Bigyan niyo naman sila ng karapatan na magkaroon ng sariling kasintahan at maging maligaya, magkaroon ng pamilya. Huwag niyo sila palisan ng ganung karapatan.
Amen? Kayo. Sa mga lalaki, we have to be very careful. We must be, sabi ko nga, if you cannot be too spiritual, just be intelligent enough. Maging matalino na lang tayo. At least yung pagiging matalino, bigay pa rin ni Lord. Amen po ba? Amen. Ingat sa mga lalaki. Pag kayo nakatikim, kontrolin na yan. Amen po ba? Maraming magaganda, lalo na sa panahon ngayon. Bakit? Uso ng makeup. Noon, abula. Maraming magaganda. Totoo yan. Amen po ba? We have to be very careful pagdating sa ganyan. Ako very close sa ganyan temptations. I had the opportunity. Bakit? Mga young. Graduating. Pero, gamitin ko ba yun? Yung opportunity na yan? Ikawawa naman yung tao. Amen? Amen. Tsaka anak ko babae. Dapat ganun kasi yan talaga ang weakness ng marami ngayon. Totoo po ba yun? Amen? Hindi ba doon sa mga, lalo na sa mga mag-aasawa? Be very careful when you choose somebody. Ingat kayo. Marami na dito ang nagkamali. That's why sometimes they cannot grow spiritually. Bakit? Kasi they were being hunted by the past. Alam mo, kung alam ko lang magiging ganito. Alam mo, napangasawa kita. Ang gwapo mo lang kasi. Ang gwapo mo lang. Amen? Ngayon, connect our words. Most of the time, ganitong naging attitude natin. If it feels good, connect our words. If it feels good, do it! Di ba? Usually, ganyan ang ating mga adage, mga kasabihan na if it feels good, sige lang. It feels good eh. But remember the consequences. Amen po ba? Amen. Hindi porket masarap, tutuloy mo. Talaga namang masarap eh. Sabi nga sa kasabihan eh, a moment of pleasure cannot complement for a lifetime of curse. Yung isang pagkakamaling sandali habang buhay mong dadalhin. Sana naman matuto tayo sa mga karanasan ng iba. Maging matalino tayo. Amen? Sige, hawakan ng kamay ng katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Huwag mo akong papatulan. Sige, palagpagan natin ang Panginoon. Hindi naman pwede lang sabihin, I want what I want when I want it. We have the power to choose. Pwede mo sabihin, I want what I want when I want it. Basta gusto ko, bahala kayo. Because giving in to that kind of pleasure, sensuality, is lowering our standard of morality. Amen? Because it will hunt us down. Talagang yan, hindi pwedeng hindi mailihim, lalabas at lalabas ang mga kalokohan natin. Totoo po ba yan? Yung bang katabi ninyo? Meron bang ginagawang kalokohan? Tayo, hindi tayo pwede ng ganon. Remember that, brothers and sisters. Brothers and sisters. Kung wala pa tayo sa Panginoon,
at wala pa tayo sa renewal, then okay. Gumawa ka. Pero sinasabi ko, pagsisisihan mo yan. Dadalhin mo yan. Pero kung nasa renewal na tayo, nakita na natin ang salita ng Diyos, naramdaman na natin yung salita ng Diyos, nakakita tayo ng mga nangyayari. Are we not supposed to learn from these people? Amen? So be very careful. Sabi ni Lord kay Cain, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but ito yung sinasabi natin doon sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na life of excellence? Yung bang you are at peace with anything, with any situation, and with people. Nasabing tutunog ang cellphone mo, hindi ka nag-aalala. Pag tumunog, ate nga yung cellphone mo, kuya yung cellphone mo, tumutunog. Tapos sasagutin, pagkasagot mo na. Tingnan mo kung sino bumaba. Tingnan mo kung sino nag-text. Yung wala kang alalahanin. Amen? At kung may mga kasama man kayo na may tinatago, huwag niyo nang alamin. Kasi baka pag nalaman niyo, masasaktan lang kayo. Amen po ba? Amen. Pag nagtatago, huwag mo nang alamin. Sino yan? Ninang ko nga. Tapos malaman mo, hayop ka. Nasaktan ka ngayon. Mabuti na nga, hindi mo nalalaman eh. Pag may tinatago ka, talagang, you will not be at peace. Paano ang buhay mo magiging excellent? Excellent life doesn't necessarily mean that you have a lot of material things. But when you are freely and at peace with what you have and what you are. Amen? Yung hindi ka nag-aalala kahit ka sa pumunta. Wala kang itinatago. Hindi yung pagdumog yung cellphone, huwag yung galawin yung cellphone! Ganyan! Tapos pupunta ka sa CR, doon kung nag-text. Ang hirap ng buhay na ganyan. Amen? Yung ba madali, sige na, sabi, tingnan mo, sino nag-text? Oh, talaga, titignan ko. Oh, tingnan mo! Ito, I love you daw. Tawagan mo yan, nanloloko yan. Yung mga ganun ba? Tawagan mo, nanloloko yan. Yung mo sabihin, kaya mo, sige na, tingnan mo kung sino yan. Oh. Talaga? Oh! Kasi meron talaga akong isa rito eh. Hindi ganun. Iyan sinasabi, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools. Mga taong matatalino, magagaling, pero pagdating sa mga temptations, bumibigay. Sila ang mga fools o hangal. Amen? Sana meron mang magkasala dito, mag-give in sa temptation. Sana mild lang. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words, for they are life to those who find them, and help to a man's whole body. What did I mention before? Most of our miseries are the results of our disobedience to Him. Amen? Amen. Kaya masarap yung ang salita niya, guidance sa'yo. Pag alam mong mali, sana mga Kristiyano ang attitude. Ayoko niyan, mali yan eh. Sige na, hindi, ayoko mali yan. Merong temptations, tapos sinasabi mo, Lord, alalayo mo naman ako.
Sana gawang mo paraan, huwag matuloy. Are we praying like that? Na pag alam mo mayroong tayong kasalanan na magagawa, sinasabi natin, Lord, gawang mo ng paraan, huwag matuloy. Try ninyo, it's effective. Yung pag alam mo magkakasala ka, Lord, gawang paraan, ayoko Lord din, maniing, pagsisiyang ko yan. Gawang mo naman ng paraan, huwag matuloy. Pag mayroon kang ayaw sa lalaki, sabihin mo, Lord, huwag mo nang papuntahin, gawang mo ng paraan. Ganun. Hindi yung tago ka ng tago, ano ba naman yan? Diyan na naman. Kung pinag-pray mo kay Lord, Lord, dispatcha mo yan, Lord. Pag ayaw mo, pag alam mo mali, i-pray mo kay Lord. Gawan niya ng paraan na maligtas ka. Kasi pag gusto natin yan, lalong gagawin ni Lord na mawala yung mga ganyan. Amen? Hindi mo pag-pray kay Lord. Sandali lang ito. One time lang. Naman dyan din to eh. Hindi ganun. Sana gumagawa tayo. Para naman sabi niya, it is a help to a man's whole body. Above all earth. Oh, basa. Above all earth. Alam niyo, life is full of tragedies. No? Life is like a jungle. Only the fit survive. And among the ones who do, those who sense danger and know the techniques of self-defense come through in the best condition. Yung mahusay tayong makiramdam sa mali, doon tayo nakakasurvive. Amen? Pag merong imminent danger, na nararamdaman tayo, na alam natin magkakasala tayo, at nasisense natin agad yun, and we have a way of debating from the situations, we will survive. Amen. You want an excellent life? Gusto ba ninyo? Listen to the Word of God. Boasting aside, I can only say what I have. What I can share to you is what I am experiencing. Hindi ba masarap ang buhay pag wala kang ginagawang kalokohan? Amen. Amen. Sige, hawakan ang kamay ng katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Ingat sa gustong-gusto mo. Ingat sa gusto mo. Baka dumikit sa'yo. Guard. Alam nyo, ito dapat iniingatan natin yan. Salamat at magandang gabi sa inyo.